Pilipinas, sa araw na ng Biyernes, ikalabing-anim na sa buwan ng Mayo, taon 2025, sa ulo ng mga balansyadong balita. Proklamasyon ng 12 nanalong senador bukas, pinaghahanda na ng Commission on Election. Mahigit pisong taas presyo sa produktong petrolyo na pipinto sa susunod na linggo. Tulong ng Interpol, maaaring hilingin naman ng Department of Justice para maaresto si dating Secretary Harry Roque. Incoming Senator Tito Soto maagang nililigawan bilang Pangulo ng Kapulungan. SUV driver na nasangkot sa malagim na trahedya sa NAIA, pansamantalang pinalaya dahil sa piyansa. 204 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Norsagaray, Bulacan. Bagong pinuno ng FDA, itinalaga naman ng Palasyo na Malacanang. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pinaghahanda na ng Commission on Elections ang nanalong mga senador para maiproklama bukas at kasadong gawin na sa Manila Hotel, Tent City, alas 3 ng hapon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hinihintay na lamang ng poll body ang formal na rekomendasyon ng Supervisory Committee matapos maisagawa na naman ang final audit sa mga Certificate of Canvass. Sa araw ng proklamasyon, papayagang magsama ng hanggang 15 individual ang bawat nanalong senador bilang kinatawan o kaanak. Giit ni Garcia, nais ng COMELEC na bigyang pugay ang sakripisyo ng mga tumakbo kaya pinayagan ng mas maraming makadalo sa okasyon. Samantala, darating na Lunes o sa darating na Lunes naman, May 19, may poproklama na ang mga nanalong party list group. Samantala, sinimula na ng Commission on Elections ang pamamahagi ng honoraria para sa mga gurong nagsilbi bilang poll workers sa katatapos na halalan. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, target ng poll body na matapos ang distribution sa loob ng mas mababa sa 10 araw matapos ang election day, kahit 15 araw ang nakasaad sa batas. Pahayag ni Garcia na una nang naipamahagi ang honoraria sa ilang rehiyon gaya ng Region 3 na may 100% distribution na, habang 95% na ang Region 5. Dagdag pa ni Garcia, hangad ng COMELEC na agad maibigay ang nararapat para sa mga gurong nagsakripisyo sa halalan. Bukod sa regular na honoraria, makakatanggap din ng karagdagang 2,000 pesos ang mga gurong miyembro ng Election Registration Board o ERB. Kaya aabot sa 10,000 pesos ang matatanggap nila, habang 12,000 pesos naman para sa mga chairperson. Samantala, naitala naman ang pinakamataas na bilang ng voter turnout para sa midterm election sa buong kasaysayan ng Pilipinas nitong nakalipas na eleksyon. Ayon kay COMELEC, ayon sa COMELEC, nasa 82.20% ng kabuoang registered voters ang bumoto nitong 2025 midterm national election. Ibig sabihin, nasa higit sa 57 million na mga botante ang bumoto mula sa higit 69 million na registered voters. Ito na ang opisyal na bilang ng voter turnout ayon sa huling canvass report ng National Board of Canvasser kasama ng local absentee voters at registered overseas voters. Bad news naman para sa mga motorista. Namumurong ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa pagtayong ng Department of Energy, posibleng tumaas ng mula piso hanggang 2 piso na taas presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, 95 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang posibleng taas presyo sa gasolina, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos naman sa diesel, at 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos sa kerosene. Ang taas presyo ay bunsod umano ng kasunduan ng US at China sa pagbawas ng taripa parusa ng US sa mga kumpanyang sangkot sa kalakalan ng langis ng Iran at inaasahang mabagal na supply ng langis. Samantala, plano namang magpasaklolo na ng Philippine National Police sa International Criminal Police Organization o Interpol para hantingin si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ay kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Angeles City, Pampanga Regional Trial Court Branch 118 sa mga kinakarap na asunto ni Attorney Roque. Si Roque ay may mga kasong qualified trafficking kaugnay ng illegal na operasyon ng Pogo Scam sa Porac, Pampanga. Ayon kay PNP Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, ito ay napagpulungan ng mataas na opisyal ng PNP na kinabibilangan din ng CIDD Chief Major General Nicolas Torre at ang mga legal officers.
Natalakay din niya ang impormasyon na posibleng pagkalooban ng political asylum si Roque sa bansang The Netherlands sa loob ng 6 na buwan. Samantala may direktiba naman si PNP Chief General Romel Marbil na bumuo na ng tracker team para arestuhin ang iba pang kasabwat sa scam hub ng Pogo. Samantala, posible pa rin maisilbi kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang warrant of arrest kahit siya ay nasa ibang bansa. Paliwanag sa DZRH ni dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa, kinakailangan lamang ng pamahalaan na makipag-ugnayan sa gobyerno ng bansang kinaroroonan ni Roque. Pakinggan po natin si Attorney Domingo Cayosa. Maaari naman, pero kinakailangang makipag-ugnayan ang gobyerno o mga otoridad ng Republika ng Pilipinas dun sa gobyerno ng bansang kinakaroonan ni Attorney Harry Roque sa Netherlands. So they have to coordinate with them at to seek the assistance ng kanilang gobyerno o kaya ng Interpol. Ayon pa kay Cayosa, hindi mapipigilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest ang paghingi ng political asylum ni Roque sa The Netherlands. Ang pag-aresto kay Roque anya ay nakadepende sa magiging kooperasyon ng otoridad sa ibang bansa. Narito po muli si Attorney Cayosa. It's within the discretion of the government of the Netherlands. Tutulungan nila ang ating gobyerno na isilbi yung warrant of arrest. Of course, maaaring gamitin din ito ni dating Secretary Roque as another proof ng kanyang political persecution. Ang problema ho kasi makita natin duman sa proseso ito eh. At makikita din naman yan ng gobyerno ng the Netherlands. Samantala, sa iba pa ang mga balita, nagtalaga ng bagong administrator ng Overseas Workers Welfare Administrator si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga ni BBM si Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan bilang bagong OWA Administrator kapalit ni Arnel Ignacio. Nanumpa na sa kanyang bagong tungkulin si Kaunan sa harap ni DMWD Secretary Hans Kakdak. Si Kaunan ay nanungkulan bilang DMWD USEC for Policy and International Cooperation mula August 2022 hanggang sa mga oras na ito. Maaga pa lang ay nililigawan na si incoming Senator Vicente Tito Soto III na maging presidente ng kapulungan sa susunod na kongreso. Inamin ni Soto na magiging sinungaling siya kapag itinanggi ang nabanggit na impormasyon. Ayon sa nagbabalik na senador, tatanggapin niya ang alok kapag hindi bumaba sa 13 ang kanyang backer. Sinabi ni Soto na sa ngayon ay nasa 3 hanggang 4 pa lang ang kausap niya tungkol sa Senate presidency offer. Ang veteranong mambabatas ay naging pangulo na ng Senado noong May 2018. Samantala, nasabat naman ng Philippine Drug Enforcement Agency ang kabuoang 204 milyong halaga ng 204 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa isang resort at events place sa Norsagaray, Bulacan. Arestado ng mga otoridad ang 3 sospek na kinilalang sina Jesse, 44 anyos, Christina, 36 anyos at JB, 21 anyos. Unang nasamsa mula sa mga sospek ang 2 kilo ng shabu na ibinenta nila sa isang pusher buyer kapalit ng 13.6 million pesos. Pagkatapos ng transaksyon, na-recover pa mula sa kanilang gamit ang karagdagang 28 kilos na shabu na aabot sa halagang 190.4 million pesos. Nakakumpiska rin sa mga ito ang marked money, isang sasakyan, cellphone at ilang ID cards. Naharap naman ngayon ang 3 sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pansamantalang nakalaya ang driver ng SUV na bumangga sa bolyard at entrance ng department area o departure area sa NAIA Terminal 1 na ikinasawi ng 2 katao. Ito'y matapos makapagpiyansa ng 100,000 pesos ang driver na si Leo Gonzalez base na rin sa utos ng Pasay City Regional Trial Court. Nakatakda ang pre-trial sa May 27 at initial trial sa August 5, 2025. Si Gonzalez ay nahaharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property. 20 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Very happy naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa dahig sa resulta ng midterm elections. Ayon sa kababatang kapatid ng dating Pangulo na si Bong Duterte, masayang-masaya ito nang malaman at marinig ang resulta
ng pagkapanalo bilang mayor, gayon din ang kanyang pamilya na wagi sa Davao City. Sa Facebook page ni Atty. Harry Roque, inihayag ni Bong na medyo malungkot lang ang kanyang kapatid dahil wala ito sa outside world. Sa kabila naman ito ay kinatuwa ng dating Pangulo ang resulta ng national polls kung saan tatlo sa kanyang Duterte 10 na sina Senator Bongo, Ronald Bato de la Rosa at incoming Senator Rodante Marcoleta ang nanalo. Pakinggan natin si Bong Duterte. I told him, you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So, masaya ta. Sa senator, sabi ko kasi may mga twist na natutuan, iba na nag-support sa kwan. Pero sabi ko, overall, do not worry because I think, kwan naman, ang support din nila kay DP Sara. May bago ng pinuno ang Food and Drug Administration. Ito ay matapos italaga si Health Undersecretary Attorney Paulo Teston bilang Director General ng FDA. Hindi naman binanggit ni Press Officer Undersecretary Claire Castro ang dahilan kung bakit pinalitan sa nabanggit na pwesto si Dr. Samuel Sacate. Si Sacate ay nagsilbi din bilang lead physician ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang di naman ng Palasyo na Malacanang na pangkalahatan ang mensahe ng administrasyon sa pagiging bukas sa lehitimong oposisyon at hindi sa mga obstructionist. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala silang partikular na pinatutungkulan at wala rin silang pinagbabantaan na sino man lalo na sa Senado. Narito ang tinig ni Castro. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit at tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Talaga nga palang matay ko mang isipin, partner. Kamukha ni Jackie Recio si Yusek Castro. Pareho silang maganda, partner. Pareho silang maganda. Lalo pag nakapink. Si Jackie ang younger version. Lalo pag nakapink si Yusek Castro. Jackie! Grabe ka naman. Yusek Castro, baka maghahanap po kayo pagka nagbakasyon kayo, ho, ha? Hindi lang naman nyo kamukha yung aming magandang announcer at writer din. Pati magsalita. Kaya po kayong katawanin. Si Yusek Jackie Recio. Na-promote. Congratulations, Yusek Jackie. Samantala, makanunumpa na rin, bilang alkalde ng Davao City, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahit siya ay nakulong sa The Hague sa the Netherlands. Ito ang paniniwala ni Senate President Cheese Escudero kasunod ng landslide victory ng dating Pangulo bilang alkalde ng Davao City laban kay dating Civil Service Commission Chairman Carlo Nograles. Ayon kay Escudero, ang consular officials ng Pilipinas sa the Netherlands ang mismong pupunta sa kulungan ni Duterte para siya ay mapanumpa, ngunit nakadepende pa rin anya ito sa gusto ng dating Pangulo. Samantalang anak ng dating Pangulo na si Baste Duterte ang magsisilbing OIC Mayor alinsunod sa Local Government Code. Samantala, permado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang batas na nagpapalakas naman sa healthcare system sa bansa. Kabilang dito ang pagtatag ng General Hospital sa Laguna na tatawaging Calamba City General Hospital at pagtatayo ng Zamboanga del Sur First District Hospital. Pinagutos rin ng Presidente ang pagtataas ng mga bed capacity sa Amay Pakpak Medical Center sa Marawi City sa Lanao del Sur mula 400 beds patungong 800 beds at sa San Pedro District Hospital sa Laguna mula 15 na magiging 50 na at iba pang mga ospital. Nakasad sa batas na ito ang paglalaan ng kinakailangang pondo para maisakatuparan ng pagpapalakas ng healthcare sa mga naturang pagamutan. Naipa-freeze na ng Anti-Cybercrime Group ang hinihinalang bahagi ng ransom money na ginamit sa pagdukot at pagpatay sa isang Chinese businessman kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, naharang ng ACG ang pag-transfer ng higit $205,000 sa halaga ng cryptocurrency. Galing umano ito sa natrace na dalawang account kung saan ipinasa ang perang ipinasok sa pamamagitan ng casino junket operators na Nine Dynasty at White Horse Club. Matatanda ang unang
lumabas sa mga ulat na 200 million pesos ang kabuang halaga ng naturang ransom money. 25 minuto na. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Subayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagulat. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri.